Sa mundo ng showbiz, kung saan ginoglorify ang kasikatan, kayamanan, sex appeal, at mga values na taliwas sa turo ni Kristo, bihira kang makakita ng celebrities na hindi lang kiniklaim na religious sila, The three most important things in my life are God, my family, and my Instagram account. bagkos ay sinasabuhay pa ang kanilang pananampalataya. In this episode, nakahanap tayo ng 7 artista na hindi lang pagmamanifest ang inaatupag, Of those sounds that are trapped in your mind. kundi actual na pagdadasal. They take their Catholic faith seriously, and I tell you, ang pang number 7 ang pinaka ikinagulat ko dahil lumabas siya sa sexy movies noon. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin sa number 1. Siya ay journalist, news anchor, Gawad Tanglaw Award-winning field reporter. Mapapanood niyo siya sa GMA7 at noong 2024 na interview niya si Ukraine President Vladimir Zelensky. Sino itong tinutukoy ko? Walang iba kundi si Mariz Umali Tima, the better half of Rafi Tima. Very devout Catholic si Mariz that she followed the church teaching on chastity. Sabi niya sa kanyang talk sa National Evangelization Conference noong 2014, she had been in 4 relationships prior to her marrying Rafi. And I quote, "They were asking for something which was unthinkable for me to give. I'd rather lose them than lose what I have vowed to give only to the man I will marry." Mariz lent her voice to join us in prayer and daily rosary sa Hallow app. At number 2, na-interview ko itong tao na ito sa The J. Arogasio Podcast. He is a singer, songwriter, philanthropist, at lumalabas siya tuwing September 1. Ito ay walang iba kundi si Jose Marie Chan. Very devout Catholic si JMC na ang kwento niya kung paano na-compose ang Christmas in Our Hearts ay bakit hindi lang siya ang hayaan nating magkwento. And then naging western. Da ra 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 da ra 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 ri ra ra. So sabi ko, perfect. I'll make this a Christmas song. So I prayed. I remember, Jay, I prayed. I asked the Holy Spirit to inspire me to write the right words for this melody. So Sunday morning, pumunta kami ng simbahan. We heard Mass in our parish church. And then on the way out, hinabol ako ng isang babae, young girl. Sabi niya, "Mr. Chan, my name is Rina Canyiza. I'm an aspiring songwriter. It is my hope sana that one day you and I could collaborate to write a love song together." Okay? So, sabi ko, okay, why not? I'll call you one of these days. So when I got home, I remembered, sabi ko, maybe I should call her and then we can work together on the lyrics of this melody. So I invited her to the house. She met my wife and my children, and then I played the song for her. And then together, over the next few days, we completed the lyrics to Christmas in Our Hearts. JMC prayed to the Holy Spirit. He went to church and one day, he had a hit na mapapakinggan natin taon-taon sa mga malls. God bless him. Let's go to the mall. At number 3, isang single mom, actress, comedian, Candy Pangilinan. Recently, ay nasa news si Candy because of some challenges in her life. Meron siyang tinatawag na breakdown video. Hindi breakdance video, breakdown video. Kung saan nag-breakdown siya. With that, nice kong magbigay ng disclaimer. Ang mga celebrities, kahit na Catholic, ay tao rin. Nagkakamali, nagkakasala, nahihirapan sa buhay, like us. Kaya pagdasal natin sila. Going back to Candy, despite the challenges, nanatiling devout Catholic si Candy. Nanalo siyang Best Female Influencer sa 2020 Catholic Social Media Awards. Ito yung award-giving body na 2 beses na tayong na-nominate. Beka naman. Sabi ni Candy sa kanyang speech, "I hope we continue to pray for each other. May I be able to continue to inspire, affect, and infect people that at the end of the day, there's God who loves us more than we love ourselves." Yan ang tinatawag na The Serve. Number 4, isang mom, wife, actress. She has shared her testimony at the Jewel Conference sa Feast. Gaya ni Candy, nanalo din siyang Female Influencer noong 2018 sa Catholic Social Media Awards.
Walang iba kundi si Dimples Romana. Ayon kay Dimples sa 2017 Philippine National Conference on Evangelization, I couldn't pass up this moment to give glory to the Lord. As celebrities, we don't get that many opportunities. If the Lord used my talkativeness, why not? Audience din doon si Cardinal Tagle at maging siya ay namangha sa testimony ni Dimples. Sabi pa ni Dimples, prayer gives me comfort. It really reminds me where I came from. Whatever we reach in life, I always feel I'm not an actress. I'm just a servant of the Lord. I thought that was beautiful. Oh, nakaapat na celebrities na tayo. Siguro naman nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung oo ang sagot nyo, please, mag-subscribe naman kayo. Uy! Salamat in advance. And while you're at it, pakipindot na rin ang like button at notification bell. Wala namang extra charge yan. Kaya salamat ulit. Question. Sino pa ang mga celebrities na na-miss ko sa video na ito? I'm sure marami pa akong na-miss. Let me know sa comment section down below. Okay, patuloy na tayo. May 3 pa. At number 5, Makoy De Leon. Maaring na short-change ko si Makoy dahil hindi ko siya naisama sa 7 celebrities na deboto sa Nazareno dahil deboto din siya. Pero babawi tayo dito. Recently ay nag-take on siya ng priestly role sa isang pelikula na pinamagatang In Thy Name. Tungkol ito sa pagkakidnap at pagpatay kay Father Roel Gallardo na isang misyonero. Ayon kay Makoy, after doing the movie, yung faith ko bago gawin yung pelikula, mas lumawak. Hindi siya yung simpleng dasal na humihiling. Para ko na siyang kausap na parang kaibigan. Number 6, ex-PBB housemate and heartthrob sa bahay ni Kuya. From Arneo de Manila, Robbie Domingo. Despite being a celebrity, Robbie is living a challenging life. Nakaka-touch ang proposal at kasal ni Robbie and his wife, Mikey. Because alam naman natin from showbiz news na may health issue si Mikey. But despite that, they chose to be with each other in sickness and in health. Robbie is also faithful to the Lord. Open siya sa pagpapakita ng kanyang pananampalataya. At tuwing Disyembre ay maaari nating mapakinggan si Robbie sa Hallow app dahil siya ang nag-voice sa Simbang Gabi Challenge. And lastly, at number 7, nagulat ako sa change na nakita ko sa taong ito. Dahil nung times na into pornography ako, napapanood ko siya sa mga TF or titillating films noon. Hindi ko nababanggitin ang mga titles dahil baka i-search nyo pa. He's none other than Wendell Ramos. Noong 2020 ay nagulat ako nung na-interview siya ni Brother Bo Sanchez. He's so on fire with the Catholic faith. Also, when you go to his YouTube channel, isa sa description niya sa sarili is a devout Catholic. Ang Instagram niya ay punong-puno ng pictures na pinapractice niya ang pananampalatayang Katoliko. And again, nasa Hallow app din si Wendell. He is the voice in one of the rosary prayers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-install na ng Hallow app from your suking app store. Tara, dasal tayo. Tinignan ko ang Instagram ng mga celebrities at iba't ibang news articles tungkol sa kanila para malaman kung sino sa kanila ang deboto Katoliko. Ito ang natuklasan ko. Pampag-good vibes ang episode na ito at naway ma-inspire tayo sa kanila. Dahil kung ang mga sikat ay hindi kinakahiya ang kanilang pananampalataya, dapat ay tayo rin. Sabay-sabay tayong maging proud Catholics habang tinutuklasan natin ang 7 Pinoy celebrities na hindi kinakahiya ang kanilang Catholic faith. Believe me, ang pang number 7 ang isa sa pinakasikat among this group at nakakakilig ang faith niya. Kumusta? Ako po si Jay Aruga, host of this channel. Okay, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin with number 1. Siya ay nagsimula bilang child star. Nakilala ko siya noon bilang si Ula, ang batang gubat. Natatandaan niyo pa ba ang line na, mas marami pa palang ahas dito kaysa sa gubat? Malayo pa ang umaga. Sorry, hindi kasing galing ng celebrity natin ang acting ko. Pero I'm sure mas maraming tao ang mas nakakakilala sa kanya bilang si Mara sa hit TV series na Mara Clara or si Esperanza. Or of course, si Cristala. If you're paying attention, siguro kilala nyo na ang tinutukoy ko ay ang better half ni Ryan Agoncillo na si Mrs. Judy Ann Santos Agoncillo. Siya ay matagal ng kaibigan ng late priest na si Father Sonny Ramirez. Ayon kay Juday sa article na ito, her faith grew stronger because of him at hindi niya makakalimutan ang pag-uusap nila ng pari sa Our Lady of Manawag Church in Pangasinan. Bukod diyan ay nabigyan din ng pagkakataong ma-showcase ni Juday ang isa pang talent niya bukod sa acting,
Ito ay ang pagluluto, and she cooked for a group of nuns in no less than the Vatican City. Makikita dito sa mga pictures na ito, ang saya nilang mag-asawa sa Vatican City. Ang number 2 celebrity natin ay biglang bumulusok ang career dahil sa phenomenon na ito. Sino ang nakakaalala ng moment na ito in TV history? Noong time na yon, in 2015, ang hashtag #AldubEB tamang panahon ang record-breaking most number of retweets na hashtag in 24 hours at 41 million, beating the World Cup semifinals match noong 2014. And siguro alam nyo na ang number 2 celebrity natin ay si Alden Richards. Given the fame, ay nanatiling grounded itong si Alden. Ayon sa kanya, during the 2017 Philippine Conference in New Evangelization, my faith is one of the things that keeps me grounded, that keeps me sane. Faith is a way of life. It's my purpose of living. Ayon pa kay Alden, since I started showbiz, my faith was scattered. I believe in the Lord, I believe in Catholicism, I believe in the Catholic Church, but it was not that strong. Slowly, I discovered the power of faith in the Lord and in Mama Mary. Tunay that God gave Alden his Catholic faith, and every now and then ay makita mo siyang may picture with his rosary bracelet gaya nito. At number 3 ay mula sa GMA News and Public Affairs. Noong 2019 ay pinost niya ang picture niya of her being proud to be a lector-commentator sa Sacred Heart Parish Shrine sa QC. Ang third celebrity natin ay walang iba kundi si Miss Cara David. Very proud Catholic si Miss Cara. Madalas siyang mag-post ng service niya sa simbahan like this. And you can also see her sharing her reflections like this one from Holy Week. Let's move on to the second word. Ito naman yung eksena na si Jesus may kausap siya habang siya'y nakapako sa krus. At dahil sa kanyang matinding pananampalataya ay nakakatanggap siya ng maraming award. Tunay na if you serve the Lord with all your heart, siya ang bahala sa iyo. Next naman ay kung nandito sa listahan si Mara, hindi magpapahuli si Clara. Pero yung Mara Clara remake ang tinutukoy ko. At ang celebrity na ito ay si Julia Montes. Ayon dito sa article na ito ng ABS-CBN na Julia Montes opens up about having a strong Catholic faith. Sabi ni Julia, paggising ko talaga, wala akong munang gagawin kundi mag-pray. Medyo matagal akong mag-pray sa umaga na minsan akala ng family ko natutulog ako kasi nakaganyan talaga ako. Parang yun yung me time ko. I'll just say whatever I want to say. Parang diary ko na ang prayer sa umaga. May matinding Eucharistic devotion din si Julia. Sabi niya, when I feel stressed, I feel blessed, pupunta ako sa Adoration Chapel. And lastly, saan pa niya? Kasi before, hindi ako Catholic eh. And then I turned Catholic, rosary na. Very refreshing makadinig ng mga artista speaking openly about praying the rosary. Okay, kung nandito ka pa at nag-enjoy ka sa video na ito, mag-subscribe ka naman. Uy! Papindot na rin ang like button at notification bell. Wala namang masamang mangyayari sa iyo kung gagawin mo ang mga bagay na yon. Libre lang naman yan. Ang mga celebrities na pinifeature natin dito ay mula sa mga comments and suggestions ng viewers natin. Kaya let me know kung may kakilala ka pang celebrity na matindi ang pananampalataya. Paulunin mo ang comment section with their names. Alright? May 3 pa. Ang pang-5 celebrity natin ay ang lovey-dovey ni Julia Montes na si Coco Martin. Ipagdasal natin ang couple na ito. Magandang magkatuluyan ang 2 individuals na malakas ang faith. Si Coco, as you all know, ay deboto ng pista ng Nazareno. Minsay sinama pa niya ang buong crew ng Batang Quiapo sa kapistahan. Ayon kay Coco, mula sa article na ito ng Philippine Star, personally, kung tinanong mo ako kung nasan man ako ngayon, siguro utang na loob ko lahat sa Nazareno. Kasi dati sabi ko, nagsisimba kami ng lola ko, sinasabi ko lagi, mahal na Nazareno, bigyan nyo lang ako ng trabaho kahit ano, kahit hindi ako matulog. Pagkatapos niya daw dasalin niyon, ay halos hindi na siya makatulog sa dami ng projects na biyaya ni Lord. At number 6, nais kong i-honor ang boses sa ilang mga theme songs ng Catholic events sa bansa. May version siya ng Tell the World of His Love,
the highly acclaimed World Youth Day 95 song of composer Trina Belamide. Kinanta din niya ang theme song ng 2015 papal visit ni Pope Francis sa Pinas na We Are All God's Children. Her latest ay ang 2025 Jubilee Year theme song sa Pinas na Ningas ng Pag-asa. Siguro, kilala niyo na ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Jamie Rivera. Ayon kay Jamie sa article na ito from 2011, most of my shows are free. Walang bayad yung church tours. I sing in masses for free. The only benefit I get is selling my CDs. Ayon pa kay Jamie, God gave me this career because He wants me to give it back to Him. Ito na ang number 7 celebrity natin. Siya ang pinakaunang nanalo sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Walang iba kundi si Kim Chu. Kung big fan kayo ng Kim Emerald, Kim Shi at Kim Pao, alam nyo ba na mayroon ding Kimmery? Yes, devoted si Kim Chu kay Mama Mary and the Rosary. Ayon dito sa article na ito, Kim Chu considers the Rosary as her greatest weapon. Ika ng aktres, araw-araw talaga ako nagro-rosaryo. Sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Iyon ang nakakaiyak. Ayon pa kay Kim, kahit maraming magandang nangyayari, huwag kang makakakalimot sa Panginoon. Hindi mo lang siya tatawagin pag hindi na maganda. Pag maganda o hindi maganda, parehas niyang binibigay yon. Kaya hindi natin bibitawan yung faith at pagtawag sa Panginoon. Bukod sa rosary, ay very devoted din si Kim kay Padre Pio. Madalas siya sa Padre Pio Church, which she missed a lot during the pandemic, at may larawan siya ng miraculous priest sa kanyang bahay. Naway ang mga celebrities na ito ay maging inspirasyon sa ating faith life. Sa mundo ng palakasan, minsan ay may nagwawagi, minsan ay may natatalo, minsan ay may nagkakampiyon, at minsan may nadadapa. Pero ang pinakamatinding test of character is kung gaano katatag ang iyong pananampalataya despite ang lahat ng ito. In this video, naglista ako ng 7 Pinoy athletes na deboto Katoliko. Watch until the end dahil may fan favorite athlete dito na baka hindi mo alam, laging may dalang rosaryo. Okay, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin sa number 1. Former Ateneo Blue Eagle player, Rain or Shine player, Gilas Pilipinas star, at isa din siyang TV host, none other than Chris Tew. Kilala sa kanyang humility at clean image, pero ang secret behind that ay ang kanyang malalim na Catholic faith. Magandang role model si Chris sa mga kabataan and he promotes chastity. Panoorin natin itong interview niya from Live Pure. Why should they practice chastity? You know, to me, it's a manifestation of true love. You know, when you're young, you tend to rationalize that having sex is the real manifestation of love, which is untrue, because you know, having sex not the right circumstance. You know, when you're not married, it's something superficial and fleeting, and it's not going to give you lasting happiness that you long for. Thank you, Chris. Minsan din ay na-meet niya si Papa Francisco sa Vatican and he had his kids baptized to the faith. And he follows Christ by sharing his blessings through the virtue of charity. Naway dumami pa ang celebrities at atleta na gumaya kay Chris Tew. Okay, simula pa lang yan. Dumako na tayo sa number 2. Mula sa Ateneo, pumunta naman tayo sa aking alma mater, sa UST. Si EJ Obiena, ang pole vaulter superstar ng Pilipinas, na hindi lang tumatalon para sa medalya, tumatalon din siya para kay Lord. As of August 12, 2025, he is ranked world number 5 in men's pole vault by the World Athletics Rankings. Nakatanggap siya ng isang gold medal sa Asian Games at 3 sa Southeast Asian Games, among other competitions na sinalihan niya. Although hindi siya pinalad makakuha ng medal noong 2024 Paris Olympics, but he finished 4th. Not bad for the first Pinoy pole vaulter na nakapasok sa Olympics. Hindi madali ang journey ni EJ at nasangkot pa siya sa ilang kontrobersya. But despite that, bawat talon ni EJ glorifies the Lord. Dahil sa bawat talon niya ay nagdadasal ng rosaryo ang nanay niya. Si EJ ay from UST Electronics Engineering ang course at binigyan ng Pope John Paul II Award ng school. May kilala pa akong isang taong ganyan. Paladasal din si EJ. Sabi niya dito sa isang post,
I rest in you. 1 month to go. Praying for less distraction, deterrent, and mishaps. To focus at the task at hand and getting me and my team zoned in. Dito naman, after being number 5 in the world, sabi niya, an ordinary man guided by God's extraordinary grace. I may not meet the expectation of all, but I keep trying. Thank you for all the prayers and support. Talagang nakaka-inspire ang kwento ni EJ. So number 3, balik na naman tayo sa Arneo. Say what you want about Ateneo, but they produced really faithful Catholic athletes. Dahil 3 sa listahan na ito ay galing sa school na yon. And here's the second one of them, a queen of Philippine volleyball, Alyssa Valdez. Hindi lang siya kilala sa kanyang spikes, kilala din siya sa kanyang faith. Sa article na ito, she talks about the power of prayer. Sabi dito sa article ay laging nakikita ang bumubulong ng dasal si Alyssa sa ball bago siya mag-serve. In crucial moments of the game, makikitang nagsasign of the cross si Alyssa. And here's Alyssa solemnly praying to the Lord. Ayon kay Alyssa, my relationship with God is like my relationship with volleyball, but greater. I can't live without it. I can't live without Him. I can't sleep nor start my day without mentioning or thinking about Him. Isang malaking test of faith ang pagkatalo, and in these instances, here's what Alyssa have to say. Sometimes you'd question din talaga, why would He give these losses, these challenges? But when you come to think of it, you'd realize these things make you who you are and make you a stronger individual. Si Alyssa Valdez, isang champion hindi lang sa laro, kundi pati sa pananampalataya. At number 4, may underdog story siya. Nagbigay sa atin ng silver medal from the Tokyo Olympics. Si Carlo Paalam. Mahirap ang pinagdaanan ni Carlo. Hindi lang sa boxing, kundi pati sa buhay. Dati siyang tagapulot ng basura sa landfill ng Cagayan de Oro City. Ngunit dahil sa pagpupursige at sa maraming dasal, ay nakamit niya ang tagumpay. Nung tinanong si Carlo kung ano ang nagpanalo sa kanya laban sa favored opponent from Uzbekistan, sabi niya ay tiwala lang sa sarili at sa Panginoon. Laging nakikita si Carlo na nagdadasal sa ring or nagsasign of the cross. Nung haharapin niya ang biggest fight in his life, ang tanging hiniling niya sa milyon-milyong kababayan is to pray for me. At kung meron man tayong mapupulot na aral mula sa mga Pinoy athletes na ito ay ang power of prayer. Stick around kayo until the end dahil marami pa tayong fan favorites sa video na ito. Pero bago yan, kung nag-enjoy kayo panoorin ang video, please, paki-hit naman ang subscribe button down below at paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Kaya naman magbigay ng suggestions. May kilala ba kayong athletes na matindi ang pananampalataya? Lagay nyo lang sa comments down below at malay nyo gumawa ako ng part 2 ng listahan na ito. Okay, number 5 na tayo. Ito ang third entry natin from Arneo. Naglaro siya para sa Lady Eagles noong 2008 to 2013 at sa Petron Blaze Spikers noong 2013 to 2015. Tinulungan niya ang team niya manalo ng 2014 Grand Prix Conference. Ngayon ay full-time broadcaster na siya. Walang iba kundi si Gretchen Ho. Very open si Gretchen sa kanyang faith and she's always seen thanking God sa kanyang socials in every blessing in life. Sobra ang paghanga ni Gretchen kay Pope Francis mula nung bumisita ito noong 2015. Sabi niya about Pope Francis sa kanyang article sa Rappler titled Pope Francis Wasn't What I Expected, and I quote, He has invited all of us to re-examine our faiths and what role it is playing exactly in our lives today. Is it a faith that is limited to the four corners of the church? Is it a faith that is just shown in our works for the poor? Or is it a faith so strong that it resonates in the way we speak, act, and live? Nung yumao si Lolo Kiko ay naging sentimental si Gretchen. She went to the Vatican, attending Lenten recollection and Mass for Pope Francis with Cardinal Tagle. Gretchen Ho reminds us na kahit nasa rurok ng tagumpay, sa sports, sa harap ng kamera, huwag kalimutan isabuhay ang faith. Sa number 6, siya lang naman ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa. Napanalunan niya ito noong 2020 sa Tokyo Olympics in women's weightlifting. Walang iba kundi si Heidelin Diaz. Bago niya makamit ang gintong medalya,
ay dumaan si Heidelin sa isang knee injury noong 2014. Nawalan ng coach at na-implicate ni Panelo sa destabilization matrix ng Duterte administration. Kasama ang isa pang nasa listahan na si Gretchen Ho. However, ayon sa kanyang interview sa 2018 appearance niya sa Philippine Conference on New Evangelization, long before siya manalo ng gintong medalya. And I quote, "Para sa akin, natural ang masaktan. Natural na may nararamdaman tayong lungkot. Magtiwala lang kay God na may purpose para gamitin natin yon as learning para rin ma-encourage natin yung ibang tao." And by the way, hindi lang ang gintong medalya ang medal na hawak-hawak ni Heidelin sa Olympics. May devotion din siya sa Miraculous Medal of Our Lady. Noong 2024, tinupad ni Heidelin ang kanyang pangako sa Mahal na Birhen sa pagbisita niya finally sa Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal sa Paris, France. Tunay na deboto katoliko si Heidelin. Kinasal siya sa isang Catholic church sa St. Ignatius Chapel. At ang pang number 7 na atleta natin ay walang iba kundi ang young tennis champion ng bansa, our rising star, si Alex Ayala. Napunta si Alex sa radar ng maraming Pinoy nung tinalo niya ang former Grand Slam champion sa Miami Open kung saan umabot siya sa semifinals ng tournament. She made history by being the first Pinoy ever to win a Grand Slam match sa US Open noong 2025. And now, she's at the top 50 ng Women's Tennis Association. Yung emotion and energy alone kapag pinapanood mo si Alex ay nakakakilabot na. Pero ang mas nakakakilabot ay ang kanyang pananampalataya. Lagi siyang nagdadasal ng Our Father and Hail Mary sa court ayon sa interview na ito. Are you superstitious? Sometimes. What do you got? When I would get nervous, I would say a prayer before the point. And if I won the point, I had to say the same prayer. And if I lost the point, I would switch to a different prayer. You switch to a different prayer. Yeah. So if I won the point with Our Father, I'd say Our Father the next point. And if I won the point on Hail Mary, then I'd say Hail Mary. Although it was framed in a way as an answer to the question, are you superstitious? I'm pretty sure Alex didn't mean na superstition ang pagdadasal. Kaya I forgive you for that, Alex. Besides, it's a breath of fresh air makadinig ng isang atleta na nasa peak ng kanyang career na nagdadasal ng mga Catholic prayers. Very interesting ang sinabi ng commentator na ito about Alex when asked kung ano ang laman ng kanyang bag. Pakinggan natin. You know, everybody wants to know what kind of things you carry in your bag when you come on the court. You know what she carries every match? Rosary beads. Oh, cool. Not surprising knowing Yes. the Philippines. Yep. Sabi nila, the rosary is the most powerful weapon. And it's true even for Alex. Nakakatuwa din yung mga tao sa internet. May bracelet si Alex at zinom nila ito. Mababasa mo na ang nakasulat sa bracelet ay God's timing. Nakaka-inspire talaga ang mga achievements, kwento at pananampalataya ng mga atletang ito. Maraming mga Pilipino ang deboto ng Santo Niño. Bakit hindi? May unique attachment tayo sa Child Jesus dahil mahaba ang history natin sa image na ito from the time na dumating ito sa Cebu up until the time na inapprove ng Vatican na may Santo Niño Mass tayo exclusively sa Pilipinas. Ngunit alam nyo ba na hindi lang mga ordinaryong tao ang deboto ng Santo Niño? Pati mga celebrities ay deboto din. I will list down 5 personalities na deboto ng Santo Niño. Stick until the end dahil ang nasa huli ng listahan ay member ng isang sikat na grupo. Pero down to earth pa rin siya at may cute na Santo Niño story. Siya. Alright, let's get right down to it. But before that, konting disclaimer lang. Ang mga celebrities, alam naman nating mga tao din sila. Kahit deboto sila sa isang article of faith, at some point in their life, posibleng magkamali sila at magkasala. Big time. Kaya I encourage you all to pray for the celebrities na nandito sa listahan na ito. Now that we got that out of the way, simulan natin sa number 1, Kim Chu. Nakakatuwa si Kim dahil hindi siya nahihiyang i-share sa social media ang kanyang Catholic faith. Deboto din siya kay Mama Mary at sa Rosary. Ayon dito sa article na ito, Kim Chu considers the Rosary her greatest weapon. Ika ng aktres. Araw-araw talaga akong nagro-rosaryo. Sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Iyon ang nakakayak. Bukod sa rosaryo ay very devoted din si Kim kay Padre Pio. Madalas siya sa Padre Pio Church, which he missed
during the pandemic. At may larawan siya ng Capuchin priest sa kanyang bahay. At dahil Cebuana si Kim, like most people sa list na ito, if not all, siya din ay deboto ng Santo Niño at ng Sinulog Festival. Minsang hindi nakarating si Kim sa festival ay nag-send siya ng love to her kababayans by wearing a gown inspired by the Santo Niño. Ayon kay Kim, as a proud Cebuana, happy Sinulog sa inyong tanan. May the energy and enthusiasm of this celebration inspire you to embrace life's dance with open arms. Sending Sinulog vibes your way. May this festival be a reminder of the richness of our culture and the strength of our faith. On this special day, may the Santo Niño bless you with peace, prosperity, and heart full of gratitude. Sinulog, Pit Señor. Viva Señor Santo Niño. Salamat, Kim. So number 2, member ng isang sikat na teenage group. Walang iba kundi ang Triplets, kung saan member sina Cheryl Cruz, Tina Paner at ang number 2 Santo Niño devotee natin na si Manilyn Reynes. And kung Gen Z ka at hindi nyo alam kung ano yung mga pinagsasabi ko, ang Triplets lang naman ang katumbas ng K-pop Demon Hunter girls namin nung 80s. Pero ewan ko, baka nag-exaggerate lang ako. Si Manilyn o Mane sa mga 80s kids is a very devout Catholic. Tuwing Lent ay nagbibisita iglesia siya. Madalas din siyang mag-post ng Bible verses sa kanyang social media. At hindi siya nakakalimot bumati sa mga deboto ng Santo Niño tuwing sinulog. At kung di pa kayo kumbinsido, may isang post si Mane kung saan kinatahan niya ang Santo Niño. Watch. Now one as a nation we pay you respect. Our people did pledge a long time ago. We ask you to hear the prayers of all, the sad and forsaken, the poor and the sick. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Grabe, ang ganda ng boss ni Mane. Hindi ko kaya yon. Number 3, hindi mo isiping sobrang religious ng taong ito. But she is none other than Giselle Sanchez. Bukod sa Santo Niño ay deboto din si Giselle ng Black Nazarene. Hindi man daw siya nakikiakyat sa andas ay pupunta siya sa Quiapo. Her family is a member of Oasis of Love. Check out nyo itong quick reflection niya from the Bible. The power of fasting during Lent. Without prayer, yung fasting is just a diet. Pampasexy lang siya. Kaya today, I challenge all of you at least once a week during Lent if we can fast for God and experience the power of fasting. I proclaimed a fast, so we fasted and prayed about our concerns and He listened. Of course, ang topic natin ay mga celebrities na deboto ng Santo Niño. And si Giselle ay isa doon. Ayon sa interview na ito ng ABS-CBN, and I quote, "As a Cebuana, sobrang thankful ako na may sinulog. Kasi parang every year, gusto ni Santo Niño na umuwi ako. Blessing ko yon, binigay ni Santo Niño yon every year. Sumasayaw ako sa sinulog, bata pa lang ako. Sumasayaw ako holding the Santo Niño." Alright, bago tayo magpatuloy, let's make the Catholic faith viral. This is the mission of this channel. Kaya, para matulungan nyo kami, baka pwede mong papindot ng subscribe button right there. Paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Kamusta? May na-miss ba akong celebrity na deboto din ng Santo Niño? Let me know sa comment section down below. Okay, may dalawa pa. Ang number 4 celebrity natin is si Pokwang. Nagulat ako na devout Catholic din pala si Pokwang. Nung gumawa ako ng video tungkol sa viral video ng kapatid niya, nung pinanood ko yung sagot ni Pokwang, eto ang napansin ko. Let's watch together. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. So, mukhang nagsisimbang gabi din si Pokwang and she is a proud Catholic. Kaya I dig deeper. Minsan, 1 September 8, pinost ni Pokwang ito sa kanyang stories. Sabi niya, "Happy birthday, Mama Mary. Ikaw na po bahala sa aming bansa.
maparusahan na sana dapat managot. Of course, she's referring to the corruption issue sa bansa, which the church is vehemently fighting against. Siyempre, deboto din si Pokwang ng Santo Niño. Nung may exhibit ng mga Santo Niño ng celebrities sa San Beda Heritage Center sa Manila, kasali doon ang Santo Niño de Cebu ni Pokwang as seen in this picture. At nung nagkasakit ang kaibigan niyang si Chris Aquino, eto ang pinost ni Pokwang sa IG. And I quote, "Sasaluhin ng batang si Jesus ang ating mga problema. Kapit lang tayo ng may pananampalataya sa kamay niya. Araw-araw kitang pinagdarasal, Chris Aquino, naway muling manumbalik ang iyong lakas ng pangangatawan at patuloy pa rin kitang ipagdarasal." End of quote. Very inspiring ang madalas na pagdasal ni Pokwang. Okay, nandito na tayo sa huling celebrity. Itong huli na to sa listahan ay talagang kinagulat ko. Kung matagal na kayong follower ng channel na ito, alam nyong isa akong Blooms o fan ng Bini. Ang number 5 celebrity natin ay si Bini Aya Arceta. Nakakatuwa ang fate ng Bini dahil palagi silang nagdadasal bago mag-concert or mag-shoot ng music video. Dito sa behind the scenes ng Cherry on Top music video, makikita nating nagdadasal sila at si Bini Aya pa mismo ang nagli-lead ng prayer. Father, Son, Holy Spirit. Lord, thank you so much for this day. Thank you because everybody's here, everybody's okay and well. Pero hindi lang pala dasal si Bini Aya. Isinasabuhay din niya ang pananampalataya niya through the virtue of charity. Meron siyang special project na kung tawagin ay iAdvocacy. Dito ay namimigay siya ng tulong sa mga kapuspalad at relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Pero, deboto ba ng Santo Niño si Aya? Itong video na papanoorin natin ang proof. Let's watch. Mine is the Santo Niño. Because I'm alright. Di ba 23 from Cebu and Santo Niño is from Cebu. Actually, yung sinulog kami. Ate Arya gumala around Cebu. Tapos, may hawak yung Santo Niño sa napakasikip na lugar. May hawak yung Santo Niño. Viva Pizza Niño! Viva! Viva! With the Santo Niño over here. With the Santo Niño again. With the Santo Niño again. Day one. So no, it's mine only, okay? Bakit daw share blessing? Baka mawala na ako ng blessing siya. Meron ka, Joy. Uy, binigyan ko kayo lahat ng Santo Niño. Yeah. Nung pauwi na kami, naka-seatbelt. Nasa aeroplano kami, nandito yung Santo Niño, naka-seatbelt. Okay, So makita nyo na nakakatuwa si Aya. Binigyan niya ang lahat ng members ng Bini ng Santo Niño. At kwento ni Bini Joanna na habang nasa eroplano daw sila, si Aya ay kanlong-kanlong at minsan tinabi niya yung Santo Niño at naka-seatbelt pa. Mula sa red carpet, diretso sa simbahan, ano nga ba ang nag-udyok sa ilan sa mga pinakasikat na Hollywood stars na itaya ang lahat para sa kanilang pananampalataya. Akala natin nasa kanila na ang lahat. Kasikatan, kayamanan, tagumpay. Pero sa likod ng kamera, may isang longing na hindi kayang bilhin ng pera. Isang longing para sa mas malalim na meaning. Here are 5 Hollywood celebrities na nag-convert to the Catholic faith. At kung sci-fi geek ka, magugustuhan mo ang pang number 5. Okay, let's do this. Unahin natin ang isang aktor na kilalang-kilala ng henerasyon na ito. Alam niyo ba yung Padre Pio movie? Kung di niyo pa napapanood, huwag niyo nang panoorin dahil ang pangit ng pelikulang yon. Pero may isang magandang naidulot ang pelikula na yon. Ang conversion to Catholicism ng celebrity number 1 natin na si Shia LaBeouf. Mula sa pagiging Disney child star hanggang sa bida ng mga Transformers movies, parang naabot na ni Shia ang pangarap ng marami. Pero sa likod ng tagumpay, ang buhay niya ay naging punong-puno ng kontrobersya at mga personal problems. Umamin pa nga siya na naging atheist siya noon. At ang buhay niya ay tila isang rumaragasang tren na malapit nang madiskaril. Nagbago na lang ang lahat nung tinanggap niya ang role bilang si Padre Pio. Ginawa niya ito hindi dahil sa pananampalataya, kundi para sagipin ang career niya. Bilang paghahanda, tumira siya kasama ang mga Capuchin friars sa isang monasteryo. Sa katahimikan at simpleng buhay ng mga monghe,
nagsimula ang kanyang paglalakbay. Sa isang interview kay Bishop Robert Barron, inamin niya na dala-dala niya ang bigat ng kahihiyan at kasalanan. Pero sa pag-aaral niya tungkol sa awa ng Diyos, nagsimula siyang makakita ng pag-asa. Noong huling bahagi ng 2023, formal siyang receive sa simbahang Katoliko. At hindi ko sasabihing naging santo na kagad si Shaya dahil recently ay may mga kontrobersya pa rin kinahaharap si Shaya. Ang masasabi ko lang ay patuloy natin siyang isama sa ating mga dasal. Ang number 2 celebrity natin, gaya ni Shia LaBeouf, pinortray din niya ang isang man of God. And this time, mula sa Old Testament, si King David sa seryeng House of David ng Amazon Prime Videos. Ito ay walang iba kundi si Michael Iskander. Lumaki si Michael bilang isang Coptic Orthodox Christian sa isang pamilyang may malakas na pananampalataya. Ngunit habang tumatagal, nakaramdam siya ng isang calling o tawag patungo sa simbahang Katoliko. Ayon kay Iskander, ang calling na ito ay patuloy na lumalakas sa paglipas ng panahon. Isang araw, bigla siyang pumasok sa St. Patrick's Cathedral sa Manhattan at na-feel niya ang presence ng Diyos doon. Parang lumakas ang hangarin niyang makonsume ang body, blood, soul, and divinity ni Christ in the Eucharist. At doon nagsimula ang mas malalim na pag-aaral niya sa Catholic faith. Ang paghahanda at pagganap niya bilang King David ay lalo pang nagpatibay na kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng halos 2 oras na pakikipag-usap sa isang pari tungkol sa kanyang mga tanong, nagpasa siyang sundin ang tawag na ito. Kaya, noong August 21, 2025, ginawa niya ang kanyang profession of faith at opisyal siyang sumali sa Katolisismo. Hindi na niya kailangang ulitin ang mga rite of passage sacraments dahil recognized naman ng simbahan ang mga sacraments ng Coptic Orthodox Church. Celebrity number 3, Gary Sinise. Para sa marami, siya ang hindi malilimutang si Lieutenant Dan sa Forrest Gump. Pero si Gary Sinise ay higit pa sa isang aktor. Isa siyang philanthropist at mula noong 2010 ay naging siyang isang debotong Katoliko. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa conversion ng kanyang asawang si Moira. Noong dekada 90, sa gitna ng isang bagyo, biglang sinabi ni Moira kay Gary na siya ay magiging Katoliko. Imagine niyo yun, may bagyo sa likuran mo, nagda-drive daw kayo, then sinabi bigla ni Moira na tumahan muna sila sa isang simbahan. At kahit nagulat nung una, sinuportahan ni Gary ang desisyon ng kanyang asawa. Then sinimulan nilang ipadala ang kanilang mga anak sa Catholic school at sama-sama silang nagsisimba. Ang simbahan ang naging santuaryo at place of great comfort nila, lalo na pagkatapos ng malagim na pangyayari ng 9/11. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung 9/11 na yun lang naman ang isa sa worst days in American history. Then sa loob ng 10 taon, unti-unting lumago ang pananampalataya ni Gary. Kaya noong Christmas Eve ng 2010, ginulat niya ang kanyang pamilya nang dalhin niya sila sa simbahan kung saan formal siyang tinanggap sa simbahang Katoliko matapos niyang lihim na dumalo sa mga klase ng RCIA. Ang kanyang pananampalataya ang isa sa mga pundasyon ng kanyang walang sawang paglilingkod sa mga veterano sa pamamagitan ng Gary Sinise Foundation. Okay, bago tayo magpatuloy sa numbers 4 and 5, nais ko munang humiling ng 2 bagay. Ang channel na ito is under attack minsan ng mga negative forces at lalo na yung isa ko pang channel na The Sentinel PH na kumakalaban sa woke ideology. Kaya one thing you can help us with is ipagdasal niyo po kami na bigyan ni Lord ng grace para magpatuloy sa misyon na ito. Number 2, ang isang goal ng channel na ito is to make the Catholic faith viral. Kaya kung hindi pa kayo subscribe, bakit hindi nyo pa gawin? Pindutin ang subscribe button down below. And while you're at it, paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Kamusta? May mga Hollywood Catholic converts ba akong na-miss? Write it down sa comments at baka masali sila sa part 2 ng video na ito. Okay, number 4 na tayo. Sikat na Filipino comedian who made it big in Hollywood. None other than Rob Schneider. Kilala si Rob sa comedy bilang sidekick ni Adam Sandler. You can do it! At sikat din siya sa role na Juice Bigelow, male gigolo. Pero ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya ay isang seryosong kwento. Inanunsyo ni Schneider ang kanyang pagiging Catholic noong October 2023. At sinabi niyang ito ay resulta ng maraming forces sa buhay niya. Kabilang dito
ang pagnanais na magkaroon ng matibay na pundasyon para sa kanyang mga anak. Bagamat noong 2023 niya ito inanunsyo, nagsimula ang kanyang conversion noong panahon pa ng pandemic. Inamin niya na dati siyang lumayo sa Diyos, ngunit palagi niyang nararamdaman na nariyan lang si Jesus. Ang desisyon niyang bumalik sa simbahan ay pinalakas ng pakikipag-usap niya sa mga pari, kabilang ang sikat na exorcist na si Father Chad Ripperger. Ayon kay Schneider, ang simbahang Katoliko ang pinakamalapit sa mga tunay na salita ni Kristo. Ang kanyang pananampalataya ay nagdulot din ng kanyang paghingi ng tawad para sa kanyang mga nakaraan at pagkukulang at mag-focus lalo sa paggawa ng mga proyektong pamilya. Okay, eto na ang last celeb natin. Taas ang kamay sa mga fans ng Star Wars. Celebrity number 5 ay si Obi-Wan Kenobi himself, Sir Alec Guinness. Bukod sa pagiging Jedi Master, si Sir Alec Guinness ay may malalim na spiritual journey. Ang kanyang daan patungo sa simbahan ay hinubog ng dalawang di malilimutang pangyayari. Ang una ay noong 1954 habang nagsushoot siya ng pelikulang Father Brown, kung saan gumanap siya bilang isang paring Katoliko. Isang gabi, habang pauwi na siya at nakasuot pa rin ng costume, isang batang lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Hinawakan ng kanyang kamay at masayang naglakad kasama siya. Dahil all this time, akala ng batang lalaki ay isang tunay na pari, si Alec. Ang simpleng tiwala ng batang ito ang nag-iwan ng malalim na marka kay Guinness at nagsimula siyang mag-explore tungkol sa simbahan na kayang mag-inspire ng ganong klaseng debosyon. And this is long before the church abuse crisis ng simbahan around the 1970s at medyo umabot pa noong 1980s. And in my opinion, tingin ko kaya nangyari sa mga decades na ito ang abuse crisis ay dahil naapektuhan din ng sexual revolution ang mga pari. Ang pangalawang mitsa ng conversion ni Alec Guinness ay mas personal. Ang kanyang anak na si Matthew ay nagkaroon ng polio at na-paralyze mula bewang pababa. Sa kanyang pag-aalala, nagsimulang pumunta si Guinness sa isang simbahan para magdasal. Gumawa siya ng isang pangako sa Diyos. Kung gagaling ang kanyang anak, hindi niya hahadlangan kung gugustuhin ng Diyos na maging Katoliko siya balang araw. And guess what? Himalang gumaling si Matthew at naging tapat si Guinness sa kanyang pangako. Dahil sa mga karanasang ito, sinimulan niyang pag-aralan ang pananampalatayang Katoliko. At di nagtagal, siya at ang kanyang asawa ay naging Catholic. Ang kwento ni Sir Alec Guinness ay nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang mga simple at minsan ay kakaibang paraan para tawagin tayo. Maraming mga Pilipino ang namanatang makiisa sa prosesyon ng imahe ng itim na Nazareno tuwing January 9. Ngunit alam nyo ba na marami din sa mga kababayan nating sikat o celebrities ang deboto ng itim na Nazareno? And no, hindi lang si Noli De Castro ang tinutukoy ko. I will list down 7 personalities but stick until the end dahil ang nasa huli ng listahan ang pinaka-nagulat ako. So number 7, right off the bat, banggitin na natin si kabayang Noli De Castro, ang OG na deboto ng itim na Nazareno. Taon-taon ay makikita natin ang picture ni kabayan na nakikiisa sa paghila ng lubid ng andas, ang karo kung saan nandun ang imahe ni Jesus. Bilang Katoliko ay may iba't iba tayong devotions. Ang iba ay pagro-rosaryo, ang iba ay ang Holy Face of Jesus. Pero para kay kabayan, ang kanyang debosyon ay sa itim na Nazareno. At kahanga-hanga ang kanyang debosyon dahil mahigit 30 taon na niya itong ginagawa. Number 6, ang magkapatid na John and Camille Prats. Technically ay hindi natin masasabing deboto na sumasali sa traslasyon per se ang magkapatid na Prats. And disclaimer, hindi na Katoliko si Camille. Ngunit ayon dito, Ako ang natatandaan ko kasi tuwing Holy Week, 'di ba merong bisita iglesia. Yung bisita iglesia, naging tradisyon ng family namin na lahat talaga ng churches iniikot namin. Nakakarating kami ng Maynila, nakakarating kami ng Baclaran, ng Quiapo. gusto ko lang bigyan ng special mention si Camille dahil hangang-hanga ako sa kanyang pagpapalaki sa kanyang anak. Recently nga ay na-feature natin siya sa podcast. Nakakatuwa na ang kanyang anak ay nag-vow of chastity na hindi magpe-premarital sex until marriage. Well, premarital sex nga. Wala namang premarital sex after marriage. Man, you corny! Anyway, isa siya sa mga artistang ina na dapat nating tularan. Number 5, si Angeline Quinto. Minsan na-picturean pa nga si Angeline na nasa ibabaw ng andas kasama ang ihos de Nazareno. Ayon sa kanya,
ang kanyang adoptive mother na si Mama Bob ang nagpakilala sa kanya sa simbahang Katoliko nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. Bata pa lang si Angeline ay sumasama na siya sa prosesyon hanggang sa noong 2013 sinimulan niyang subukang hawakan ang imahe. Mula noon ay sinagot na ang kanyang mga dasal. Hanggang sa nung nanalo siya sa isang singing contest, doon ay ginusto niyang sumampa sa andas. Buti lang daw bilang artista ay may special treatment siya at pinayagang makaakyat. Kaya kunin mo na daw ang lahat kay Angeline, wag lang ang kanyang mahal na Poong Nazareno. It's corny. A lot of corn. Number 4, Melay Cantiveros and Jason Francisco. Noong 2018 ay may picture sa Instagram ang mag-asawang Pinoy Big Brother alumni na nakikiisa sa pista ng Nazareno. Kamakailan lang ay pinagdiwang nila ang 11th anniversary nila bilang mag-asawa. At kung sa YouTube kayo nanonood, malamang na-encounter nyo na ang ads kung saan nandun ang pamilya ni Melay at nakakatuwa sila. Ayon sa isang report na ito ng pep.ph ay nagkakaroon din daw si Melay at Jason ng marital issues. Pero ayon kay Melay, once daw na nag-I do, para kang nakipagpirmahan kay Lord. That is so sweet. Okay, if you're getting value from this channel, baka pwede naman pakipindot ng subscribe, pa-like na rin, tsaka pa-hit that notification bell. Please! Sino pa sa mga celebrities na tingin yung deboto ng Pista ng Nazareno ang na-miss ko sa video na ito? Let me know sa comment section. Ayan, may 3 pa. Sa number 3 ay isang bayani. Hindi si Teche Agbayani, kundi si Bayani Agbayani. Pero sorry, hindi ko na-research. Malay natin, deboto din pala si Teche Agbayani. I want you to be better. Anyway, namana daw ni Bayani Agbayani ang kanyang debosyon mula sa kanyang nanay. Nagdasal daw sa Poong Nazareno ang kanyang ina para daw mapalaki silang 6 na magkakapatid nung panahong namatay ang kanyang ama. 1965 pa daw ay deboto na ang nanay ni Bayani. Tunay na isa siyang bayani sa mata ng kanyang mga anak. And whether kung nakasayaw ng 8-8 si Bayani sa andas ay wala pang nakapag-report. Tayo'y mag-8-8. So number 2, isang batikang aktor. Pangalan pa lang niya ay may Kristo na. Inoffer pa sa layon, hindi sa krus. None other than Christopher De Leon. Walang masyadong documentation o pictures na nasa pista ng Nazareno si Kuya Boyet. Ngunit ayon sa mga news websites ay aktibong dumadalo daw ito tuwing pista. Hindi natin alam kung sa prosesyon o sa handaan. Baka nakikikain lang siya. And last but not the least, bago pa siya naging Batang Quiapo, ay talagang Batang Quiapo na si Coco Martin. At kitang-kita naman sa picture nito na batang-bata pa lang siya, deboto na si Coco. No wonder na ang dami niyang blessings na natatanggap. And we all know na matulungin din si Coco. Nagulat ako sa pagkadeboto niya dahil lumabas si Coco noon sa isang indie film na may sex scene. At ito yung time na nanonood pa po ako ng mga ganitong palabas. Hindi na po ako nanonood ng mga ganito ngayon. Kung meron man ay fast forward ko na. Kaya wag niyo po akong i-judge. Call the police. Hindi ko na rin babanggitin ang pamagat ng indie film na yon kasi baka i-search nyo pa. Okay, move on na tayo dun sa bagay na yon. Finally. Dito sa Instagram post niya, nung nakaraang kapistahan, ay kasama niya ang crew ng Batang Quiapo. Para sa akin, kung si Coco ang nag-impluwensya sa buong crew na umattend doon, he's doing a great service for his friends as well. Aaminin ko, hindi ko sinusundan ang buhay ng mga celebrities na ito. Hindi ko alam kung after ng times na sumali sila sa piyesta, ay nagwala sila sa isang bar o nangangalunya pala sila. Ang masasabi ko lang ay ipagdasal po natin ang mga celebrities na ito. Dahil ang mga celebrities ay nalalagay sa microscope ang buhay nila. Na-amplify sila kung may nagagawa silang pagkakamali. At alam naman natin na hindi sila perpekto. Gaya natin. We can only pray na mapagpatuloy nila na maging salamin ng pagpapala ng Diyos at mag-persevere sila sa pananampalataya. Of course, hindi natin palalampasin ang elephant in the room. Tuwing topic ang Pista ng Nazareno, hindi nalalayo dyan ang akusasyon na form daw ito ng idolatry. Kung nais yung matutunan kung paano ipagtanggol ang Pista ng Nazareno laban sa paratang ng mga anti-Catholics na sumasamba daw tayo sa rebulto, gumawa po ako ng video tungkol dito. Just click the link right here.